Sa video na to, pag-uusapan natin ang isang bagay na bihirang pinag-uusapan pagdating sa e-commerce. At ito ay kung saan napupunta ang kita ng mga sellers. Hindi ka ba nagtataka na sobrang daming sellers ang tataas ng benta pero walang kita at the end of the day? Hindi lang to about mga fees and taxes, but also small and hidden expense na unti-unting kumakain sa kita mo nang hindi mo namamalayan. Examples ng mga leaks na to ay mga RTS na paulit-ulit, cancellation na kala mo maliit lang pero sobrang laki pala pag pinagsama-sama, mga promos at mga subsidies na hindi mo namamalayan na ikaw pala ang sumasalo, at mga ad performance na akala mo maganda pero hindi pala kumikita ang store. Karamihan ng mga sellers hindi nila naiisip to at hindi nila nabibilang. Kaya yung resulta, wala silang idea na nalulugi na pala sila dahil sa mga maliliit na charges at fees na ito. Tandaan mo, sa e-commerce, hindi panalo ang malaki ang benta. Ang nananalo ay ang mga may control sa profit. Pinagdaanan ko na mismo to. Hidden cost number 1. RTS and cancellation. Isa ito sa pinakamalaking dahilan bakit naloloko ang mga sellers sa actual performance ng store nila. Pero in reality, they're only getting around 75% of the actual amount shown in the business insights. Actually, RTS and cancellation is pretty normal pagdating sa e-commerce. Pero ang problema, sellers don't take it into account and consideration. Usually, kailangan mong maglagay ng around 3 to 5% ng buffer for cancellation and RTS. That way, siguradong hindi ka malulugi sa mga bagay nito. Hindi sapat na magaling ka lang sa ads at marketing. Dapat kontrolado mo rin ang nangyayari after the customer checks out. Yung mga malalaking sellers, may malinaw na proseso sila. Meron silang order confirmation, picking and packing accuracy, mabilis na shipping date, usually less than 24 hours, and proper handling and tracking ng mga canceled na orders. Bawat canceled orders, they take that into account pagdating sa mga ads nila at sa mga campaigns nila. At kung gusto mong tumagal at mag-scale sa e-commerce, you need to take serious consideration sa mga RTS at cancellations because this is the biggest hidden cost pagdating sa e-commerce. Number 2, stolen or lost parcels. Isa pa ito sa mga realidad ng e-commerce. Kahit gaano pa kaayos ang proseso mo, may leakage na nangyayari sa delivery stage. Mga parcels na hindi natatanggap ng buyers, CODs na tinanggihan at hindi tinanggap, at minsan outright fraud kung saan ninanakaw at pinapalitan ng items. At ang masakit pa dito at unti-unting kumakain sa kita ng mga sellers ay hindi na-reimburse ang mga items na to. Habang lumalaki yung store mo, mas lumalaki at lumalaki ang expenses mo sa mga items na to. And this is another hidden cost na hindi namamalayan ng mga sellers kadalasan. Ito ang dapat mong gawin pagdating sa mga stolen and missing parcels. You need to have an assumed loss rate. Hindi lahat ng parcels na pinapadala mo ay mababalik sa'yo. At lahat ng dispute mo, hindi rin lahat mananalo ka. And that is why you need to account for losses like this. Usually, nasa 1 to 2% ang kailangan mong ilagay dito. Unahin natin ang platform fees. May komisyon si Shopee at TikTok sa bawat orders na pumapasok sa store mo. May transaction, payment processing, at order processing fees din. Number 3, sleeping inventory. Ito yung mga stocks na technically asset siya, pera siya, pero in reality, natutulog ang puhunan mo at wala kang nakukuhang cash flow. Ito yung pera na pwede mo na sanang ipaikot sa ads, bagong opportunity, or mga bagong items. Pero natutulog lang siya sa mga products mo. Kasabay nito, may expenses ka pa at may storage cost ka pa sa paghahawak ng mga items na to. Ito yung realidad ng karamihan ng mga nalulugi na sellers. Hindi sila nalulugi dahil wala silang benta, kundi nalulugi sila dahil natutulog ang mga items nila at ang puhunan nila. Sobrang daming stores ngayon, ang lalaki, pero sobrang laki din ng mga sleeping inventories. And that is why, kung seller sa e-commerce, kailangan mong maintindihan ang simpleng konsepto na ito. And that is, cash flow is everything. Success in e-commerce is not about gaano karami ang produkto mo, but rather gaano kabilis ang turnover ng items mo. At ang nananalo sa e-commerce, ang mga stores na mabilis na papaikot ang mga items into profit and cash. Number 4, opportunity cost. This is the price that you pay on choosing one thing over another. Sa e-commerce, madalas mali ang choices. Nauubos yung oras, pera, at effort mo
sa mga items na maliit lang ang kita mo or operations na hindi maganda. May sales naman pero maliit lang ang naiiwan. Maraming sellers araw-araw abala sa chat, RTS at mga refunds. At ang resulta, nawawalan na sila ng oras to focus on things that actually drive and build their store. At dito na pumapasok ang opportunity cost. By choosing to focus your attention and effort on one thing, nawawalan ka na ng oras to focus on another thing that might actually help you 10x your store. So ano nga ba talaga dapat ang binibigyan mo ng oras at atensyon? Ito yung mga tasks na hindi mo nogamus. Pag-reply, pag-print ng waybill, pag-edit ng pictures, these are tasks na hindi na dapat ikaw ang gumagawa. As seller and owner of the store, you need to focus on building and finding new hero products. You need to invest your efforts and time into building your brand and building your supply and distribution channels. Ito yung mga bagay na once you give your time to it, it gives you a disproportional return on your efforts. I want you to remember this. In e-commerce, sometimes natatalo ka hindi sa mga bagay na ginagawa mo, pero sa mga bagay na nawawalan ka na ng oras para gawin. At ito ang 4 hidden costs na hindi mo namamalayan kumakain na pala ng kita mo sa e-commerce. Kung nagustuhan mo ang video na to, I want you to drop a like and subscribe sa channel ko para that way malalaman ko na you enjoy these kinds of videos. And as always, keep learning, keep growing, and I'll see you in the next video.